Kaibigan, welcome back. Napakaganda ng panahon ngayon. Para sigurado, ah, check ko dito sa aking camera. 29 degrees sa aking phone. 29 degrees Celsius, pinakamataas namin yun. At pinakamababa ay 15 degrees Celsius. So, napakaganda even sa gabi. Pwede kang mag-bonfire o pwede kang umupo lang. Kalaban mo lang ay lamok. Ngayon ay Mayo 26 at napakaganda ng temperatura. Ako ay may pupuntahan at nakatingin sa akin yung squirrel dito. Ako ay may pupuntahan at bibisita ako sa aming dentista. Ito'y dentista na matagal nang kilala ng pamilya. Sa katunayan, ang dentista na to ay ito yung kauna-unahang employer ni dito nagtrabaho, unang trabaho ng aking mother-in-law. At mula nun ay sa pamagitan nun, mula nun ay doon na nagsimulang makuha niyang buong pamilya dito sa Canada. Unang panahon pa yun, napakatagal na. Kaya nananatiling close sila ng pamilyang yon. Kaya maganda ang experience namin doon. At ngayon pupunta ako doon para magpatingin ng ngipin. Okay naman yung ngipin ko, although dahil mahilig ako sa kape at hindi maputi ang ngipin ko dahil mahilig ako sa kape. Kaya tandaan nyo yan mga kids, ha? Tandaan nyo, mag-stay ng ngipin nyo kapag mahilig kayo sa kape or sigarilyo. Hindi naman ako ninigarilyo eh. Okay naman yung ngipin ko, buo pa naman, walang postiso at lahat. Kaya I like to keep it that way. Sa mga napagtaanan ko sa buhay, himala na buo pa ng ngipin ko. Isasama ko kayo. Tatakbo tayo ng ilan dahil ito siya kaibigan. Dadalhin na, isasakay natin ang ating road bike. No, not road bike, touring bike. Alright? Magkaiba yon. Ito yung pinakita ko sa inyo na nakuha natin sa Costco. Nakakatuwa, di ba? Pareho sila ng kulay. Pero papatang ko kulay nito. Matagal na to. Although okay pa naman, pero may tear na siya dito. Ayan. Kaya, ito lang gamit ko. Again, huwag niyo akong gayahin. Walang bell. Marami pa tayong ilalagay dito. Tulad ng fender, rack sa harap at sa likod. At maybe bell. Talagang bell at mga lights. Kaya, seryosong pera yun. Pinag-uusapan natin. Kaya hindi agad natin makukuha kagad yun. Plus, kailangan na saliksik pa talaga, diba? Pero sa ngayon, mag-enjoy tayo sa ride. Alright? Kaya sabay, kung ano yung kaya ko lang dahil required dito sa aming town na kung hindi ka 14 years old and below, kailangan sa kalsada ka magbisikleta. Kung hindi, pwede kang matikita ng police. Even nga ito, pag tatakbo ko, kailangan may mga proper lights ako eh. Pero again, we're risking it and huwag nyo akong gayahin na mga bata. Kaya, we'll see. We'll enjoy the ride. At dahan-dahan ako naging kampante. Pero ayoko pa rin talaga sa kalsada eh. Pero kailangan masanay tayo dahil pangako ko na ipakita sa inyo ang Toronto at buong kalakhang Toronto. Hindi ko magagawa yan kung sasakyan lamang. Mas maganda sa bisikleta, diba? At kailangan nating maging kampante sa lakbay, katabi, side by side ng mga motorista. Let's go!
I don't think kailangan ko nasa gitna ako. Kailangan nasa harap lagi. Hindi tayo handa. Kailangan may tubig ako. Sunglasses. Importante. Hindi ko maiwasang hindi huminga sa bibig. Dati ako tumatakbo. Kaya may konti tayong alam sa paghinga ng tama para tumagal ang resistensya, pero hindi maiwasan nung huminga ako sa bibig dahil uphill ito at hindi ko ma-shift ng tama yung cambio. Dahil hawak ko yung camera, kailangan natin ng dedicated na stick. Oh boy, uphill to at wala akong granny gear. Hindi ko ma-access. Hindi ako maka-shift dahil hawak ko nga ang camera. Nasa kanang kamay ko ang cambio. Uphill. Alright. Yeah. Sabi nila, huwag kang masyadong tatabi. Kailangan meron kang room sakali man na kailanganin mo. At dapat nasa batas 1 metro o 3 talampakan ng layo ang agwat ng sasakyan sa'yo. At ikaw naman, kumari 1 metro rin mula kurbada. Dapat sa unahan ako nitong kotse, I believe, pero
Gawin natin yan sa susunod. May araw pala sa likuran ko kaya medyo malabo kayo. Hindi dapat ako dito sa medyo tagiliran kung saan kakanan ang ibang mga sakyan. Kailangan medyo bandang kaliwa ko. Okay, let's go. Let's go. Bagal ito nga sa Honda Civic sa harapan ko. Thank you. Naiintindihan ko ang frustration ng mga sakyan kung meron silang ka-share na bisikleta sa kalsada kung saan mas mabagal talaga, pero you just have to share the road. Alright, this is downhill. Keep pedaling. Boom. Sandali. Hindi yung camera kong tumingala, hindi ang bisikleta. Sandali lang, hindi ako makasyempo. Kaibigan, hindi ako makasyempo. Alright. Up. Up. Nandito tayo ngayon sa unahan. Nasa unahan tayo ngayon ng trapiko. Malapit na, isang kanto na lang. Isa't kalahating city block na lang. One, 4, 3, 2, 1. I'll stay. I'll stay sa side. Okay. Got it. Arrow. Arrow turning left, turning right. Arrow turns to amber. Nope. Instantly green. My goodness. Why do I do this? So far so good. Very considerate naman yung mga driver. They give me distance. Or talaga takot lang sila. Either way, that's a win. Ito na ako. Kakanan na ako. At yung natuturan kong signal sa Pilipinas noon pa ay ang right turn. Narito na tayo, kaibigan, sa aking dentista. Parada muna tayo dito dahil hindi ko lang kung merong tayong at see, 5 o'clock ang aking time, aking appointment. Ugali ko na laging meron akong allowance. Sa atin tawag yung allowance, pero dito ay dito ay space, dito ay plenty of time. (4:35) it's trust me, it's 4:35. Hindi ko kasi may pakita sa inyo. Ito. It's 4:36, 4:35. Plenty of time. 5 o'clock ang aking oras.
At let me just secure that sa aking puwet. It's really not that bad sa my legs. Kagandahan ng bisikleta na to, tingnan nyo, isang kamay ko lang dahil napakagaan. Isa sa mga susi. Pero sabi nga nila, huwag kang mahulumaling masyado sa sobrang gaan. People are spending too much money, thousands of dollars, literally tens, 10 grand, over 20,000 just to get that the lightest bike. Again, kung hindi ka super athlete na nangangarera, hindi ka nakapunta sa Tour de France, then you don't really need it unless talagang ginaprepara mo at di ka makatulog ng di ka pang makapagbisikleta kung hindi talaga top of the line ang iyong bisikleta. Ito lang sa atin, still decent enough para mag-invest ako ng ilang daang dolyar para sa bike lock niya. Hindi ito thinking about getting I may think it's an overkill, pero I'm starting to like this bike, kaya I might invest on a $500 bike, lock bike. Ano ba yun? U-lock, they call it U-lock. No, kung may fancy word pa doon, U-lock bike na may take several discs of grinder bago maputol talaga, which is yung kaibigan mo, yung time. Ito na yung aking building kung saan ako nagpapalinis ng ngipin. I don't know kung meron silang bike, yung anong tawag doon, bike, hindi ako makapag-isip. Bike lock, bike station. Alright, let me take this off. Kaibigan, mukhang 10 minutes na to plus kasama yung mga paglalakbay natin. Should be under 20 minutes hopefully. At ito na umpisa ng pag-engganyo ko. This is a very good boost sa aking confidence dahil itong aking pinakayo ko. Just thinking about it, it just makes me not nervous, but hindi naman nervous more like alala kasi I don't know sa kalsada. Pero I think I did well, di ba? Konti lang na talagang safety. Again, kailangan hands-free kung maaari, katulad ng sinasabi ko lagi sa anak ko, and I'm not really practicing that sa sarili ko. Hands-free lagi pag nasa kalsada kayo. I don't care kung anong ginagawa ninyo. You could be commuting or just simply strolling, walking your dog, or just taking a nice walk. Hands are always supposed to be free. Okay? Kaya you got something to read, text, call, go ahead, do that thing. Only should take you that long. Go to the safe place sa isang corner and then do your business, and after that put it in your pocket yung phone mo and walk with hands free, unless you just drinking coffee or drinks. That's totally fine. Madali mo itapon yung sa mga taong hatake sa'yo. It's a good preparation. It's a good mental preparedness, di ba? Awareness. Kaya right, yun lang. At marami pang mga videos na darating. Kaibigan, wish me luck. At hanggang sa muli, padayon. Magbisikleta rin kayo kung nandito kayo sa Caloocan, Toronto. Pakita niyo ang kagandahan ng Toronto. Alright? At kung nasa iba pa kayong probinsya, magbisikleta kayo. Ipakita niyo sa akin, dahil hindi pa ako nakakarating sa maraming bahagi ng Canada. Pakita niyo sa akin ang kagandahan ng inyong bayan. Mapa downtown man to, rural, or yung downtown or bayan ng inyong probinsya. I'd love to see that. Just tag, I don't know, Pinoy Bisikleta or Buhay Canada or kung ano man. Tinanggal ko rin Buhay Canada, ilagay ko Buhay US Canada. Well, kung ano man. Let me know. Alright? Let me know. And I'll gladly visit that dahil kailangan natin to. Bisikleta. It's great for our health. Hindi lang sa katawan, kundi dito sa ating isipan. Hanggang sa muli, kaibigan, padayon. Meron sila ditong tubig. That's good. Nakakatulong. I'll get this one. Maybe coffee later. Nandito na ako sa dentista. At 5 o'clock pa appointment ko, so plenty of time. Makakapag-relax ako.